Amang banal, tulad po ng aming inawit, nawa magliwanag ka sa aming mga buhay at ikaw ang makita sa pamamagitan namin, Panginoon. Ama, nawa tinanggap mo ang aming mga papuri, pagsamba at pagsasalamat, pagkat nararapat lamang na ikaw ay bigyan ng aming mga pinakamataas na papuri, pagsamba't pasasalamat. Panginoon, ang aming hiling sa umagang ito, pangunahan mo po ang pagsambang ito na mabuksan ang aming kaunawaan sa iyong salita at sa iyong kalooban at ang iyong layunin sa bawat isa sa amin. Panginoon, gayon din naman ang iyong abang lingkod. Ako po'y nagpapasalamat na muli binigyan mo ako ng kalakasan upang ipahayag ang iyong salita. At kami, Panginoon, ay sama-sama na mag-aaral ng iyong salita para sa amin sa umagang ito. At maging ang mga nanonood sa pamamagitan ng live streaming, ang aming dalangin, Panginoon, hipuin mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, at nang maunawaan nila ang kahalagahan ng iyong salita at ng sama-samang pagsamba. Panginoon, sa iyo namin tinatagubilin ang bawat lilipas na oras hanggang sa matapos ang pagsamba namin sa iyo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Ang buong buwan po ng Hulyo ay tumatalakay po sa tinatawag nating lifestyle o yung pamumuhay natin. Yun po ang tema na ating pong hihimay-himayin sa buong buwan ng Hulyo, kung paano ba mamuhay dapat ang isang Kristiyano. Last week, tinalakay po natin the life before we are in Christ. And then, the life after we are in Christ, yung buhay, Tagalogin ko. Tinalakay po natin yung buhay natin bago tayo makakilala kay Kristo o bago natin siya matanggap sa ating buhay. Amen. Tinalakay po natin na dati ang sinusunod natin ay ang nasa kalooban natin, yung nasa natin, yung kalooban natin, yung mga gusto natin, yung desire of our hearts, of the flesh. Iyon po ang ginugusto natin bago po tayo makakilala sa Panginoon. Subalit nung after o pagkatapos nating makakilala sa Panginoon, it's no longer hindi na po tayo ang mga nasusunod, bagos ang ating Panginoong Hesukristo. At ang pangatlong tinalakay natin, ano ba ang bago at totoong pagkakilanlan sa atin? We are now called Christian. Diba? Pagka tayo ay grupo, hindi tayo tinatawag sa pangalan natin. Tinatawag tayo, Christian yan. Diba? We are identified with Christ. Meaning, if we are identified with Christ, meaning, kinikilala tayo ng mga nasa lipunan na tayo ay nasa Panginoong Hesukristo. Kaya po kung kinikilala tayo ng lipunan na tayo ay kay Kristo o mga Kristiyano, dapat po makita sa atin ang pagiging Kristiyano. Amen. So that is lifestyle. How we live as a Christian, that is lifestyle. Lifestyle as a Christian, of a Christian. How do we live? What is our lifestyle as a Christian? Ang lifestyle ba ng isang Kristiyano? Nagmumura? Ang lifestyle ba ng isang Kristiyano? Yung tinatawag sa salitang kanto na balahura? Sa salitang kanto na barubal? No! We have a new life with Christ. Because according to His Word, we are a new creation in Christ.
Tayo po ay bago ng nilalang nilikha kay Kristo. Hindi man nagbago ang mga mukha natin, ang appearances natin, pero dapat yung personalidad natin, yung pagkatao natin, yung nasa loob natin, meron tinatawag na pagbabago. Amen? As a Christian, meron naman pagbabago? Kayo po ang sasagot. Okay, today, our foundation text, mahaba po ito, pero babasahin po natin, medyo mahaba po 1 to 16. Pero pwede po natin basahin 1 to 6 lang muna. And then, as we go along the topic, we will read also the other texts. Okay. Or other verses. Okay. So, ang ani pong pag-aaralan ay matatagpuan sa Ephesians o Efesos 4:1 hanggang 16. Kaya sabi ko mahaba. At katulad po ng isang linggo, alam nyo hindi pwedeng talakayin yun sa maikling pagtatalakay. Halos yung itinuro ko po sa inyong noon Sunday, that is for 2 Sundays. Yung itinuro ko pang 2 linggo, kaya lang shinorten natin, pero mahaba pa rin. Kasi nga, pang 2 linggo yun. Pero kung 5 Sundays, sana, ay, mga ilang Sundays, sana tayo, pwede yun. Okay, basahin po natin. Habang binabasa po natin, akin pong hinihiling na unawain nating mabuti. Okay? As a prisoner of the Lord, then I urge you to live a life worthy the calling you have received. Be completely humble, gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all, in all. So hanggang doon na lang muna tayo. Okay. Ayan. Alam nyo, pag wala akong salamin, halos hindi ko na mabasa yung Biblia. Nung hindi pa po inooperahan yung mata ko, nababasa ko pa po, pero sumasakit ang mata ko habang tumatagal. Pero nung naoperahan na yung mata ko, lumabo na ng gusto, pero sumobra naman ang liwanag sa malayo. Kaya pati yan pong ilaw na yan, sumasakit po yung mata ko sa sobrang liwanag. Yun po ang naging side effect ng operasyon ng mata. Pero okay na rin po sa akin dahil at least maliwanag. Dati hindi ko mabasa doon. Doon basang-basa ko, dito ngayon hindi ko mabasa. Kaya maging ang outline ko, dito hindi ko mabasa. Okay. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, although ang tema na ating tatalakayin sa buong Hulyo ay patungkol sa pamumuhay o lifestyle, pero ang pamagat po na ating tatalakayin na hihimayin ngayon ay patungkol po sa resulta. Okay. The results of the spirits in filling to believers. O yung resulta ng pagpasok ng spirito ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Okay. Himayin ko pa ito ng konti. Bagamat title ito, pero kailangan maliwanag din sa inyo para sa pagtalakay natin dire-diretso. Napapansin nyo ba dito sa church, pag hindi ka pa maituturing na born again, o hindi mo pa itinuturing yung sarili mo na born again,
Sa ating pong salita, o ating pong pinag-aaralan, ang sabi po doon, ikaw ay hindi pa bahagi ng katawan ni Kristo. Hihimayin ko po iyon. Kailan ka magiging bahagi ng katawan ni Kristo? Si Kristo ang ulo, ang katawan ay ang mga Kristiyano na tumanggap at nanampalataya kay Kristo. Dalawa po ang criteria para ikaw ay maging bahagi ng katawan ni Kristo at tawagin kang anak ng Diyos. Pagkat lahat po tayo ay nilikha ng Diyos. Naniniwala po ba tayo? Kasama ng mga hayop. Nilikha po tayo ng Diyos. Kasama ng mga halaman. Kasama po tayong nilikha nila. Subalit hindi po lahat ay anak ng Diyos. Sino lamang po ang anak ng Diyos? Una, yung tumanggap sa Kanya at nanalig sa Kanya. Maaring nakikilala mo na sa salita na si Jesus ay Diyos, subalit hindi mo pa siya tinatanggap sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pag hindi mo pa siya tinatanggap sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, masakit man sabihin, at ayoko sanang sabihin, pero kailangan sabihin, dahil ito ang aking pananagutan sa Diyos, ikaw po ay hindi pa bahagi ng katawan ni Kristo at hindi ka pa maituturing na anak ng Diyos. Ikaw ay bahagi lamang ng nilikha ng Diyos. Malinaw po ba yun? Okay. Sa bawat pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo, ulitin ko, makinig po kayong mabuti. Huwag po kayong makipagdaldalan sa katabi nyo, ha? Kasi pag nakipagdaldalan kayo, hindi nyo po ito mauunawaan, sayang naman. Kahit ako po ay may trangkaso pa, ginawa ko po ito at pinagpuyatan ko po para sa inyo at mapakain ko kayo ng karne. Karning turo, ibig sabihin matigas na turo. Because this is teaching. Pag tinanggap mo na po ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, pumapasok din po ang banal na Espiritu sa atin. Okay? Hindi man po nakikita natin, di ba, pinasusunod kayo ng panalangin pagtanggap, na ganito yung panalangin pagtanggap. Panginoon, marami pong salamat sa iyo at sa oras na ito, inaamin ko po na ako'y makasalanan at patawarin mo po ako sa aking mga sala at inaanyayahan kita sa aking buhay. Ina-invite natin siya. Inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Ikaw ang makapaghari sa akin. Yun po yung tinatawag na panalangin pagtanggap sa Kanya. And the moment we pray for that prayer, immediately the Holy Spirit comes. Ang banal na Espiritu Santo ay pumapasok sa atin, hindi man natin nakikita because that is Spirit, pero He comes in. At yun po ay matatagpuan natin sa Efeso 1:13 hanggang 14. Tingnan nga natin yon. Ephesians chapter 1 verse 13. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumasampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. 14. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamta natin ang lubos na kaligtasan, purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Tingnan nyo doon. Balik natin sa 13. So, pag pala tayo ay nanalangin ng panalangin pagtanggap sa Panginoon, immediately the Holy Spirit comes in. At yung banal na Espiritu Santo na iyon, yun po ay tatak ng pagkahirang sa atin. The seal. Sinelyuhan tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Di ba? Pag siniselyuhan, iyan ay pag-aari ko. Tama?
Naalala ko yung mga kalabaw sa probinsya, may mga tatak yan. That is seal. Iyon ay tanda, tatak, na yung kalabaw na yun ay pag-aari ng kung sino at ibinebenta doon sa kung kanino. So, nung tumanggap tayo sa Panginoong Jesucristo, immediately the Holy Spirit comes in, and that Holy Spirit is our seal bilang tayo ay anak na ng Diyos. Amen? Kaya kung tinanggap mo na si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, kapatid, may tatak ka na ng banal na Espiritu Santo. Na ibig sabihin, ikaw ay hinirang ng Diyos, tayo po ay hinirang ng Diyos. Tandaan niyo po yun, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, di ba? Kaya kayo nananampalataya at tinatanggap si Jesus dahil narinig niyo ang salita ng katotohanan, the word truth. Sabi, ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, that is for our salvation. Kaya mo tinatanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas para sa iyong kaligtasan. Kaligtasang ano? Kaligtasang spiritual na hindi na tayo mapupunta sa kapahamakang walang hanggan o sa dagat-dagatang apoy. Bagos tayo ay mapupunta sa piling ng Diyos sa walang hanggang buhay na kaligayahan at paraiso na kapilingan Diyos. Amen? So, tinatakan na tayo. At ang tatak na yun ay ang banal na Espiritu Santo. Amen po. Sabi doon sa verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamta natin ang lubos na kaligtasan. Para daw makamta natin ang lubos na kaligtasan. Maring sabihin nyo, bakit hindi pa ba lubos ang aking kaligtasan? Kapatid, down payment lamang po iyon. Ilagay nga natin sa English. Kasi hindi natin nakita dito yung down payment sa 13. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. Pag sinabi pong the gospel, ang ibig sabihin ng gospel ay mabuting balita. The good news of salvation. Sabi dito, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Verse 14. Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. So, ibig sabihin nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, tinanggap din natin ang banal na Espiritu Santo without knowing it, but we can feel it. Hindi natin nalalaman, pero mararamdaman natin siya na kumikilo sa ating buhay. And then, sabi dito, iyon daw ang tatak ng deposito na nagagarantiya ng ating mamanahin, ng ating katubusan. Ngayon, ibig sabihin, ligtas ka na. Deposit po iyon. Nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas, tinanggap natin yung deposito. Sino po sa inyo ang bumili ng appliance sa SM? Kunwari, ref. Malaki yung ref, wala kang sasakyan, kulang pa yung pera mo. Ang halaga 20,000, ang deposit mo ay 5,000. Yung ref ba na yon pwedeng ibenta ng SM, bagamat andun pa sa SM? Hello? Ha? May deposit eh. Guaranteeing that ref, that appliance is yours. But, merong but, babalikan yon para ibigay the fullness of payment. The full payment. Gayon din tayo, kapatid. We have already the down payment through the Holy Spirit. We are saved already. That's why we are His. Tayo po ay sa Panginoon na. Subalit, hindi pa full.
Bakit? Sa muling pagbabalik ng Panginoon, the full payment of our redemption. Ayan o. Sabi nito, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession. Malinaw po ba ito? Kinaklaro ko ito para sa pagdidiretso natin, maintindihan natin how to live a life as a Christian. Amen? Okay. So, in 2 Timothy, tingnan natin yung ikalawang Timoteo, sabi dito, what you heard from me, keep as the pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus. Guard, dito ko gusto bigyan ng diin. Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. So tingnan nyo mga kapatid, balikan natin yung 13. Yung 13, sabi, kung ano ang narinig nyo, sabi ni Pablo, kung ano ang narinig nyo sa akin, sabi, keep as the pattern of sound teaching. Kung ano ang narinig nyo sa akin, ito ay panatilihin nyo na maging pattern. Ano sa Tagalog yung pattern? Kumbaga sa parisan o gayahin ninyo ng pagkakaroon ng tamang katuruan na may pananampalataya at pag-ibig kay Kristo. Alam niyo mga kapatid, kaya po ako maingat pagdating sa doktrina. Kasi magkamali ako dito, pananagutan ko to. Sabi, what you have heard from me, keep as the pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus. Sa 14. Guard. Pag sinabing guard, hindi po tinatawag yung gwardiya. Guard o bantayan natin mabuti. Yung mabuting deposito na ipinagkatiwala sa atin. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. So tingnan nyo mga kapatid, kung ano daw yung dineposito sa atin, mabuting dineposito sa atin, na pinagkatiwala sa atin, ano yun? Yung katotohanan ng kaligtasan. So kung ano pala itong idiniposito sa atin, yung mabuting balita ng kaligtasan, ingatan daw, gwardiyahan daw natin itong mabuti sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu Santo na nananahan sa atin. Amen. So, bakit title pa lang halos talagang expository na ang turo ko? Kasi hindi nyo po mauunawaan ito ng maayos kung hindi ko expound. So, ibig sabihin kapatid, the moment we receive Christ as our Lord and Savior, we receive also the Holy Spirit. Amen. Ulitin ko. Sa oras na tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, tinanggap mo rin ang banal na Espiritu Santo bilang deposito na patunay ng iyong kaligtasan at mamanahin sa Diyos. Amen. Kaya hindi po natin dapat pinagwawalang bahala ang ating pagiging Kristiyano. Bakit? Nananahan sa iyo at sa akin ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga, di ba, gusto mo pang bumalik sa dati, gusto mo pang magsinungaling, gusto mo pang magmura, gusto mo pang magsugal, gusto mo pang maging marites. Pero, may nagsasalita. Di ba? Yung nagsasalita, that is the Holy Spirit. Sabihin mo, hindi pa naman ako born na gano'n, may nagsasalita na rin ganyan. Huwag kang magnakaw. Kasi laging merong dalawang andito sa likod natin. The evil spirit and the Holy Spirit.
Kung sino ang pakikinggan mo, yun ang mananalo. Kaya nung ikaw ay pumunta dito sa church at pinatanggap ka ng pagtanggap na panalangin, nung sumunod ka sa pagtanggap na panalangin, ang nanaig sa iyo ay ang banal na Espiritu Santo. Amen. Pero pag tinanggap mo ang Holy Spirit sa iyo, may deposito ka na. Nung hindi pa ka Kristiyano, ay may bumubulong, pero wala ka pang deposito. You cannot be called His child at wala kang mamanahin. Okay? Malinaw? Sabihin, may mamanahin na. Ano kaya yung ginto? Spiritual na bagay na hindi kayang tumbasan ng yaman sa mundo. Yung peace of mind, yung kagalakan, hindi kayang bilhin sa tindahan. Amen? Okay. So, balikan na natin yung ating title. Almost how many minutes yung ginugol ko sa title pa lang. The result of the spirits in filling to believers. Bakit po ito pinaliwanag ko ng gusto? Kasi sa mga bago, hindi pa ito question. Pero sa mga dati na at nakaranas na mabaptize in the Spirit, yung tinatawag na baptism in the Holy Spirit, na minsan may nag-speaking in tongues. Hindi pa ito maunawaan ng bago. Ano ba yung speaking in tongues? Pero ayokong talakayin yon dahil madadivert tayo, hahaba lalo. Okay. So, kaya ko nililinaw, iba po yung baptism in the Holy Spirit na siguro sa mga darating na taon, isa po yan kasi bihira ko pong ituro dahil para sa iba, boring na yon dahil alam na nila na ituro na, kaya hindi po laging itinuturo. Pero dahil marami na sa inyo, hindi pa ito alam, ituturo next year about the baptism of the Holy Spirit. Okay, ito, the results of the spirits in filling to believers, yung resulta ng pagpasok ng Spirito sa mananampalataya. Yun po yung tinanggap natin yung Spirito. Okay? Okay na po tayo doon. Ang resulta ng pagpasok ng banal na Espiritu sa ating buhay. Okay, so yun. Ito po yung introduction natin. Papunta pa lang tayo sa introduction. God has chosen us to be Christ's representative on earth. Ba? Ang ganda. Pag sinabi pong representative, kinatawan. Parang yung mga congressman. Sila ang representative o kinatawan ng kanilang bayan o ng kanilang probinsya. So, representative. Biro mo, pinili ka ng Diyos bilang kanyang kinatawan sa lupa. Wow! Isa pong pribilehiyo na hindi minsan naunawaan ng simpleng tao pag hindi pa alam ang salita ng Diyos. Pag pala tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas, ikaw ay pinili niyang maging kinatawan niya sa lupa. His representative on earth. Tuloy po natin. In this truth, Paul challenges us to live lives worthy of the calling we have received, the awesome privilege of being called Christ's very own. Ayan. Ito po ang katotohanan na hinahamon tayo ni Apostol Pablo na mamuhay tayo na ayon sa karapat-dapat sa kanyang pagkakatawag na tinanggap natin mula sa kanya. Yung pag sinabing awesome, yung maganda, hindi naman kahindik-hindik. Pag sinabing awesome, ito ay may kalintulad nung beautiful or kamangha-mangha, parang ganon. So ang tinanggap po natin na pribilehiyo mula sa Diyos ay yung matawag tayong Kanya. Amen? Kanino kang anak? Sa Panginoong Diyos. Pribilehiyo ba yun? Oh yes. Yun lang maging anak ka ng congressman, pribilehiyo. Yung maging anak ka ng presidente, pribilehiyo. Pero maging
Anak ka ng may likha, that is our great privilege. Amen? Malaking pribilehiyo natin yan. Kaya kapatid, sabi dito, ang hamon sa atin ni Pablo, mamuhay kayo ng karapat-dapat ayon sa pagkatawag sa inyo na tinanggap nyo kay Kristo. Wow! We have to live a lifestyle worthy of our calling. Kailangan mamuhay tayo isang pamumuhay na karapat-dapat ayon sa pagkakatawag sa atin. Tinawag niya tayong kanyang anak. Isang malaking pribileyo. Sino ka? Anak ako ng Diyos. Anak ako ng Presidente ng Pilipinas. Anak ako ng Diyos. Talo ka. Bakit? Anak ako ng may lalang ng langit at lupa. Anak ako ng nagmamay-ari ng lahat sa mundong ito. Our King of Kings and Lord of Lords. Amen? Ituloy natin yung ating introduction. Ano ang pagkakatawag sa atin na dapat maipamuhay natin ang karapat-dapat? Sabi this includes humility. Ayan. Paano pala tayo mamumuhay bilang karapat-dapat sa pagkakatawag sa atin? Alam nyo, kasama dito yung kababaang loob, humility. Tayo ba may kababaang loob? Malalaman natin yan kung may kababaang loob pag pinagsasabihan ka ng masama. Pag inaalipusta ka, pag kinukutya ka, doon mo malalaman kung may kababaang loob ka. Hanggat walang ginagawa sa'yo, hindi mo malalaman kung may kababaang loob ka. Kaya nga minsan kailangang dumaan tayo sa mga tinatawag na hindi magagandang sitwasyon dahil doon nasusubok ang pamumuhay natin. Kung karapat-dapat ba tayo o tayo ba ay namumuhay ayon sa pagkakatawag ng Diyos sa atin. At dito, bahagi dito ay ang kababaang loob, gentleness. Pag sinabing gentleness, yung pagiging, yung may respeto, may kaamuan. Yung bang pinagmumura ka na, hindi ka lang sumasagot. The gentleness of the Spirit inside of you na siyang nagtuturo sa'yo, yun po ang nakapangyayari. Ibig sabihin, patience. Hindi ka pasyente na may sakit. Ibig sabihin yung pagtitiis natin ay mahaba. Understanding, pang-uunawa. Na minsan, di ba, hindi mo naman inaano, pero laging may sinasabi sa'yo, understanding them and peace, yung kapayapaan na manatili sa atin. Amen? So, kasama po iyon doon. Ngayon, people are watching us. Ang mga tao sa paligid natin ay nakatingin sa pamumuhay natin. Ulitin ko, ang mga tao sa paligid natin ay nakatingin sa atin. Ang tanong, can they see Christ in us? Nakikita ba si Kristo sa buhay natin? How well are we doing as His representative? Gaano ba tayo kagaling, kabuti, na ginagawa yung nararapat bilang kinatawan ni Kristo? Pag kinatawan ka ni Kristo, inirerepresenta mo si Kristo sa mga taong nakatingin o nakakasalamuha natin. Paano mo inirerepresent si Kristo? Nakikipagmurahan ka? Nakikipagbangayan ka sa kalsada? Paano ka ba namumuhay? Because we're tackling about
lifestyle. And what is the result of the Spirit's infilling in our lives? This is our topic for today. Ano ba ang resulta ng pagpasok ng Espiritu sa ating mga buhay? Okay. Number 1, we are united in faith. Tayo po ay, pag sinabing united, ano sa Tagalog? Ha? Pinagbuklod, pinag-isa. Tama? Pinagbuklod, pinag-isa saan? Sa pananampalataya. Ayan, basahin natin yung verse 3, 13 and 16. Ang tigas ng buhok ko. 5 days akong hindi naligo. Hindi rin po ako naligo kasi baka ako'y mabihinat. Ay, nako. It's really the grace of God that I can stand in front of you. Sabi dito, make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. Ayan. Pag sinabing make every effort, ano ang ibig sabihin nito sa Tagalog? Gawin natin ang bawat makakaya natin na mapanatili natin ang pagkakaisa sa Espiritu Santo para manatili ang kapayapaan sa atin. In the band of peace. Alam niyo mga kapatid, hindi po madali na ma-attain o makuha ang pagkakaisa. Sa tahanan nga ng ating pamilya na yan by blood, hindi pa magkaroon ng pagkakaisa, di ba? Kaya nga may nag-aaway-away sa pamilya. Nakakamatayan yung galit. Bakit? Hindi magkaisa. Lalo na sa pananampalataya. At tayo po dito, we are family. Amen. Pamilya po tayo dito. That's why we called each other brother, sister. Because we have one Father in heaven. May iisa tayong amang nasa langit. Kaya tayo nagtatawagan ng kapatid, sister, brother. Pero hindi madali na ma-attain yung unity, yung pagkakaisa sa pananampalataya. Bakit? Bakit? Ito, letter A. There is one body, says Paul. Unity does not just happen. We have to work at it. Ayan. Ang sabi ng Biblia, at sabi ni Paul, may iisang katawan. Bakit may iisang katawan? Iisa po ang ulo natin. Sino ang ulo natin? The head is Christ. Siya ang ulo natin. At lahat ng nanampalataya kay Kristo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya tayo po, pag tinanggap mo na si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, bahagi ka na ng iisang katawan ni Kristo. Paano yung nasa probinsya? Paano yung nasa ibang bansa? Sila po ay bahagi rin ng katawan ni Kristo. So we are one body. Amen. Iisa tayong katawan. Subalit hindi po madaling makamtan ang pagkakaisa in faith. Why? Alam nyo, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng faith. Faith is a gift of God. Amen? Ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos. So we have to have unity in faith. Kailangan magkaroon tayo ng iisang pananampalataya. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Na kailangan i-work out natin yung pananampalataya na magkaisa tayo. Kasi kung fragmented po tayo o tayo ay nagkakahiwa-hiwalay, hindi po natin mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos.
Dahil iisa lang po ang nagbigay sa atin ng pananampalataya, and that is Christ. And through the Holy Spirit who lives in us, that is His work. Yun ang kanyang trabaho, na pagkaisahin tayo sa Espiritu. Ay sa pananampalataya, sa pamamagitan ng Espiritu. Ano ang ibig sabihin nun, kapatid? Yung sinasabi dito, i-work out natin yung unity ng pananampalataya, yung pagkakaisa sa pananampalataya. Ano ang ibig sabihin nun? Eto nga, kaya nga kapatid, makinig kayong mabuti ha. Lend me your ears. Teaching po ang inaaral natin sa buong buwan ng Hulyo, kaya medyo talagang ang pag-aaral ay rigid. Medyo hindi po ito pangkaraniwang itinuturo. Kasi po, pag lumalago ka na, gusto mo na karne. Pag baby ka, gusto mo lang lugaw. Malalambot na pagkain. I believe you are matured. Na kailangan kumain ka na ng karne. So, ang pagkakaisa ay hindi po madali. But we have to work it out dahil hindi ito madaling makuha. I-work out natin. Letter B. Often o kadalasan, differences among people can lead to division, but this should not be in the church. Ayan. Kadalasan, yung mga pagkakaiba-iba ng mga tao, ito po ang nagdadala sa atin sa pagkakahati-hati. At hindi po ito dapat nangyayari sa isang tunay na church o iglesia. Nagkakahati-hati tayo sa mga maliliit na diferensya. We concentrate on our differences. Doon po tayo nagko-concentrate, doon natin pinofocus ang ating atensyon. Ano yung mga maliliit na pagkakaiba-iba natin? Minsan, ba't si ganito? Iba siya, ba't ito ganito? Doon tayo nagko-concentrate na ito ang pinagmumula ng ating pagkakabahagi o pagkakahati-hati. Kaya minsan hindi ko basta pinakikinggan yun. Alam niyo kung bakit? Hindi po ako pumapatol basta-basta. Pag ako'y pumatol, hindi po maa-attain sa church ang unity na ako mismo magiging bahagi ng disunity dahil ipipilit ko yung eto ang dapat. Ipipilit niya rin yung eto ang dapat. So hindi natin makakamtan ang pagkakaisa. We should concentrate not on our differences, little differences, yung maliliit na pagkakaiba-iba natin. Kasi bakit ganito siya? Pag kumakanta siya, ganito siya. Bakit pag kumakanta si sister, parang boses Jaya siya? Oh, nagtawanan kayo. Wala man ako sinasabing pangalan. Ano naman kung boses Jaya siya? Boses din yun. Pag isinamo mo sa iba, magkakaroon ng tinatawag na harmony. Ano sa Tagalog yung harmony? Sundo, pagkakaayon. Ayon, di ba? Sa koral nga, ano ba yung, hindi yung koral ha, ng baboy. Yung koral, as in chorus. Alam mo nyo ba, iba-iba ang boses dyan, iba-iba ang tinig. May soprano, may alto, etc., etc. Iba-ibang boses, pero pag pinagsama-sama, presto, napakaganda ang resulta. Amen? Amen po. We should not concentrate on little things na mga
mga pagkakaiba-iba. Instead, we should remember what unites us. Dapat alalahanin, ano ba ang nagbubuklod sa atin, kapatid? Sabi dito, we have one body. Bakit one body? Bakit hindi nobody? One body. We have one body. Because we have one head. And that is Christ Jesus, our head. And we are His body, the body of Christ. Those who receive Christ as His Lord and Savior, pag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. So we have one body. Sabi ko nga sa inyo, kahit iyon ay Kristiyanong napunta sa Bicol, napunta sa Amerika, still they are part of one body. We are one body. Pag one body, ano ang sabi? Sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. And as one body, if we are disunited, hindi po magiging maganda ang katawan. Nakita nyo yung mga nai-stroke kasi nagkakaproblema? Si Brother Nelson nang na-stroke, may problema. Hindi niya maigalaw ng maayos ang paa niya. Paganyan. Kaya, siya ay nag-therapy. Ang bibig niya nakaganon. Sabi mo, Jesus. May diferensya. Kaya ang katawan ni Kristo, pag hindi nagkakaisa, may diferensya. At mararamdaman yan. Amen? So we have one body na dapat pangalagaan natin. Huwag magkaroon ng disunity. And one spirit. The spirit that you receive is the same spirit that I receive. Yung spirito ng Diyos na tinanggap mo, parehas din ng spirito na tinanggap ko. So we have one spirit na tinanggap. One hope. May iisa tayong pag-asa. The living hope. Our Jesus Christ is our living hope. Yung pag-asa mo, si Kristo. Ang pag-asa ko rin ay si Kristo. He is our living hope. Bakit tayo mag-aaway-away? Bakit tayo magkakagatan? We have one Lord. Sino ang Lord? Jesus Christ is Lord. Pag sinabing Lord, Panginoon sa salitang Grego, Adonai. He is our Adonai. He is our Lord. Kaya kung iisa lang ang Lord natin, bakit tayo nagkakagatan? Amen? Nawawala tuloy yung unity, nagkakaroon ng disunity. We have one faith. Iisa lang ang pananampalataya natin, and the giver of faith is Jesus. Amen. May isang pananampalataya, pinananaligan natin si Kristo. Bakit tayo hindi magkaisa? One baptism, iisa lang po ang ating bautismo na tinanggap. Yung bautismo kay Kristo Jesus. Kaya nga, pag binabautismuhan ka, naalala nyo, nilubog kayo ni Elder Archie. Yung mga nabautismuhan. Binabautismuhan kita sa pangalan ni Jesus. Ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Nilubog, tsaka hinango. Symbolizes resurrection. We have one God. May iisa lamang tayong Diyos. So, ito po, dito dapat nagsisentro ang ating pagkakaisa. Amen? Amen po? Letter C, we learn. We must learn. Ayan. Kailangan, kapatid, ito, kung meron tayong iisang Diyos, isang bautismo, etc., etc., kailangan matutunan nating ma-appreciate ang tao na iba sa atin. Kailangan ma-appreciate. Pag sinabing ma-appreciate, ano ang ibig sabihin nun? Pagpahalagahan natin. Bigyan natin ng pagpapahalaga kung ano man ang pagkakaiba-iba natin. Ako, iba ugali ko. Si Pastor Alen, iba ugali niyan.
Ako, derechahan ako. Pagka nagsalita ako, straightforward, sasabihin ko sa'yo. Kung meron man ako sasabihin hindi tama sa'yo na nakikita ko, sasabihin ko ito derechahan. Pinangahawakan ko, open rebuke is better than secret love because I love you. I will not hide my love for you na kahit mali ang nakikita ko, pababayaan lang kita na magpatuloy sa mali hanggang sisirain ka nito. I-appreciate po natin yung pagkakaiba-iba. Si Pastoralen, iba rin ako. Ako talaga, magsasalita ako. Si Pastoralen, hindi basta-basta yan nagsasalita. As much as she can, mananahimik siya. Pag siguro yung sobra na, sa kanya sasabihin. So, iba-iba. Pero i-appreciate, pagbigyan natin ng pagpapahalaga, ang pagkakaiba-iba ng bawat isa. Dahil ang pagkakaiba-iba natin, kapatid, it contributes to the body of Christ. Letter D. Can we see how their differing gifts and viewpoints can help the church as it does God's work? Tingnan nyo. Hindi nyo ba napapansin, mga kapatid, yung pagkakaiba-iba ng kaloob sa atin ng Diyos? Yung iba. Halimbawa, si Pastor Je, sabi niya sa akin, Pastora, sa music talaga ako. Nire-respeto ko yun. At binibigyan ko ng pagpapahalaga yung kanyang gift, yung talent niya, yung skill niya when it comes to music. Ang tagal pong hinawakan niya ng music. 27 years na ang church, going 28, am I right? Hinawakan niya. Kaya nung sabi niya sa akin, Pastora, sa music talaga ako. Sabi ko, okay. Sa tagal ng taon na yon, na hinawakan niya yon, hindi pa ba naman yon? Hindi man siya magaling na musikero. Pero yung kanyang pangunguna sa church, sa ministry ng music, yun po ay pinagpapahalagahan ko na hindi ko magagawa. So, yung pagkakaiba-iba natin ng gifts, ng talents, ng skill, at sa ating yung mga viewpoints natin, yung mga pananaw natin sa buhay, magkakaiba-iba tayo ng pananaw. Pero yun po, pag pinagsama-sama, wow! Ito po ay pag-unlad, paglago ng iglesia. Pag lahat po ng pagkakaiba-iba natin, in-apply natin sa church with harmony, nang merong pagkakasundo-sundo, ang church po ang nagbe-benefit at ang nasisiyahan ay ang ating Diyos, the head. Amen ba? Amen. So letter D. May letter D pa ba tayo? Building unity is one of the Holy Spirit's important role. He leads, but we have to be willing to be led and do our part to keep the peace. Ayan. Ang pagbuo ng pagkakaisa ay gawa ng Banal na Espiritu Santo na nasa loob natin. At ito ay mahalagang gampanin ng Banal na Espiritu Santo. Hindi natin ito magagawa kung tayo lang. We are limited. At hindi tayo mapagtiis. But through the help of the Holy Spirit, kaya natin mabuo ang pagkakaisa. He leads, but we have to be willing. Siya po ay naggigiya sa atin, nag-guide sa atin, o siya po ang willing na manguna sa atin, pero are we willing to do our part? Willing ba tayo na gawin yung ating parte? Sa akin, ginagawa ko yung parte ko.
As a pastor, as a preacher, I'm here in front of you. I'm not well, but because God loves me, He strengthened me today, and I was able. Natulog ako kaninang madaling araw, 3:00, dahil walang tigil yung pag-ubo ko. I keep on praying, Lord, help me sleep so that I can regain strength. Wala, 3:00 na. Kasi sige ang ubo. Pero ang sabi ko lang, Lord, hayaan mo akong makapagturo ng iyong salita. Yun lang ang hinihiling ko. And I'm here. Sa biyaya ng Diyos. Amen? So anong pinupunto ko dito mga kapatid? Ayan. Willing ba tayo na gawin yung parte natin? Bagamat magkakaiba-iba tayo. Yung gift mo, yung pananaw mo, magkakaiba-iba. Yung galing mo, magkakaiba. Pero kapatid, magkaisa tayo sa dapat pagkaisahan kay Kristo. Amen? So, yun po. We should not focus. Wag nating i-focus, wag nating ituon yung mga bagay sa ating sarili, bagkus ituon natin ito sa Diyos lang. Pag sa Diyos ka lang titingin, kapatid, anumang pagkakaiba-iba natin, hindi ito magiging sagabal para magkaisa tayo. Amen? Ang problema, nakatingin tayo sa ating mga sarili. Ganito ako. Siya, iba. Hindi. Tingnan natin, iisa lang may likha sa atin. At may layunin ng Diyos sa pagkakaiba-iba na yan, na anumang pananaw natin sa buhay. Pag inilagay ka dito, isa ka sa magbubuo ng magandang ikauunlad ng iglesia ng Diyos. Amen? Amen po. Okay, number 2 pa lang tayo. Tingnan nyo, grabe. Number 2 pa lang. Inip na kaagad kayo. Ano ang nagagawa? Ano ang resulta ng pagpasok ng Banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay? Number 2 is we grow mature. Lumalago tayo. Meron ba kayong nakikitang matatanda na pero immature? Ha? Ang sagwa, di ba? Yung matanda ka na, immature ka pa din. At pag immature, ano ang tawag natin doon? Sabi natin, di immature. Meron kayong tawag doon, ayaw nyo lang sabihin. O, tinagalog na naman, isip bata. Ano pa? Meron pa kayong sasabihin. Bonjing. Yung isip bata na matanda na. Bonjing. Ha? Ano? Parang nag-uulyan. Hindi naman yun. Iba naman yung nag-uulyan eh. Yung matanda na, yung matanda ng nagpapaganda, ano ang tawag doon? Nagmumurang. Binabago nyo, kamyas yun Nagmumurang kamyas. Teka, mabuti talaga ang Lord, hindi ako nauubo. Diba? Nasasagwan tayo. Nasasagwan tayo, diba? Tingnan nyo, i-imagine nyo yung matanda na naka-diaper, na naglalakad. Ang sagwa tingnan. Likewise, as a Christian, pag matagal ka ng Kristiyano, ilang taon ka na dito sa church? Pero hanggang ngayon,
Ikaw pa yung gusto mo laging tinatapik, gusto mo lagi kang pinapansin. Alam nyo, pag matured ka na, you don't need na lagi kang kinakamayan, lagi kang tinatapik. Hindi kailangan. Diba? Sa bahay nga sa pamilya magkakatabi lang yung kwarto, hindi mga nag-uusap. Bakit? Nagkakaintindihan na yun Mga matured na. Amen? So, tingnan natin ang verse 12 and 14. Basahin po natin. To equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. 14. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Yan. Ang ibig sabihin, kapatid, balikan natin yung 12. So, eto kapatid, kunan muna natin yung ating points. Letter A, bago ko talakayin yan. Letter A, Paul discusses both the gifts of spiritual leaders and the importance of mature, loving, unified Christianity. Ayan. Si Pablo dito, tinatalakay parehas yung kaloob na spiritual sa bawat mga leaders. Ibig sabihin, katulad ko, leader. Katulad ng mga leaders natin dito, the council, the deacons, the workers of the church. They are leaders. They have their own spiritual gifts. Ang bawat isa sa amin na mga manggagawa dito, may kanya-kanyang kaming spiritual na kaloob mula sa Diyos bilang mga leader. At hindi lang yun ang tinatalakay ni Apostol Pablo, maging yung kahalagahan ng tinatawag na mature o yung maturity. Ano yung mature? Ito po, malago na Kristiyano, hindi yung may edad ng Kristiyano. We're not talking by age. We're talking yung pinag-uusapan natin na kahit hindi pa matagal sa church, pero mature ang kanyang pananampalataya. Siya'y lumago. Mabilis umunawa sa salita ng Diyos, mabilis na i-practice o na isapamuhay ang salita ng Diyos, yun po ang tawag doon ay mature, lumago. At hindi lamang mahalaga yung paglago, maging yung pagmamahal at ang yung tinatawag na unified Christianity, yung pagkakaisa o nagkakaisang Kristiyano, yun po ay mahalaga na tinatalakay ni Apostol Pablo. So, dinidiscuss ito o tinatalakay ni Apostol Pablo ito sa lugar ng Epeso, pagkat ang gusto niya, yung mga taga-Epesong Kristiyano, magkaroon sila ng maturity, magkaroon ng paglago. Letter B. Some people are endowed with gifts of teaching, preaching, and forth, which are crucial to the health of Christian congregation. Ano po ang ibig kong sabihin doon? Tinalakay ni Pablo yung spiritual gifts ng bawat leaders, mahalaga yon. Bawat leader ng iglesia dapat may tinatawag na spiritual gifts. Ano yung spiritual gifts? Yung kaloob mula sa Diyos. At ang bawat isa kapatid ay binigyan ng kaloob ng maging tagapagturo. Katulad nito, hindi naman ako guro by profession, but I can teach. So ito po ay kaloob. Nakakapagturo ako sa inyo as if I am a teacher by profession. Na kahit hindi naman ako nag-aral ng education, pero I can teach. Mangaral. Tulad nitong ginagawa ko, nagtuturo ako. Ito ay actually, this is teaching na itinuturo ko sa inyo. And so forth. May mga leader na binigyan ng mga iba't ibang kaloob. Na mahalaga po ito sa kalusugan
ng Kristiyanong kongregasyon. Sa church, mahalaga po ito. Kaya nga binigyan ang 5, apostles, evangelist, pastor, teacher, ano pa yung isa? Prophet. Iyan po ay kaloob sa church. Bakit? May dahilan para mag-mature. Ayan, ituloy natin letter B. The gifted leaders of the church have one main purpose. Ayan. Yung mga binigyan ng kaloob ng ating Panginoon, ano yung kaloob na yon? Yun yung tinatawag na gift. Sa Tagalog, kaloob. Sa English ay gift. Ako ang binigay sa akin, isa sa kaloob na ibinigay sa akin ng Lord ay to pastor, to teach, to preach. Ayan. The gifted leaders of the church have one main purpose. May iisang layunin ang mga pinili ng Diyos na pinagkalooban ng mga kaloob. Ano yon? To equip believers for the work of the ministry. Ito pala ang number 1 layunin, to equip. Kaya yung mga manggagawa natin dito sa church, nung ang church po ay nagsisimula pa lamang, ako po ay nagtuturo sa mga manggagawa. Naalala ko yung bahay noon ni Sister Perla, doon ako nagtuturo. Naalala mo yun, Sister Perla? Yung bahay mo hindi pa magandang katulad ngayon. Doon ako nagtuturo sa kanila. Merong green board. Kasi blackboard, hindi naman black. Natawa kayo. Totoo naman, di ba? Blackboard, pero hindi naman black. Doon ako nagtuturo, doon ako nagsusulat. At alam nyo, minsan nagsimula kami mga 10, naging 7. Dumating yung point, isa na lang ang tinuturuan ko. Pero nagtiyaga akong magturo. Kasi isa yan sa main purpose why God give you the gift. Bakit ka binigyan ng kaloob ng Panginoon? The gift to preach, to teach, to pastor. Para ma-equip, masangkapan ang mananampalataya. Anong masangkapan? Masangkapan para sa paglago. Bigyan tayo ng kasangkapan sa paglago. Diba kung ikaw ay pupunta sa laban, kung ikaw ay pupunta sa laban, the government will equip you. Ang gobyerno ang magbibigay sa iyo ng kasangkapan o sasangkapan ka ng ng kaalaman. Bago isinasabak yung mga sundalo, lalong-lalo na yung mga tawag dito, yung mga dinadala sa Mindanao. Grabe ang training nila. May nagkwento sa akin, isang training nila, yung tatakbo sila na pasan-pasan yung katre. Yung katre, isa yun sa training nila. Tinitrain sila. Sabi ko, nakakaya nyo. Nakakaya naman. Magsiswimming sila sa isang pool na puro dumi ng hayop. That is part of training. Kasi daw kung sundalo ka, paano kung yung kalaban mo, kailangan tawirin mo yung tubig para makarating ka doon na buwelong-buwelo ka para gapiin ang kalaban. So may training. May pagtuturo. At ang isang gawain ng gifted leaders of the church ay yung i-equip sangkapan para sa gawain sa ministry. At yun po ang ginagawa ko noong mga panahon na yun. And the same, kung kayo rin ay maiwanan na sa church. Anong ibig sabihin maiwanan sa church? Abay, wala na ako eh. Hindi lahat ng panahon andito ako. Hindi ko pag-aari ang church. Ito'y pag-aari ng Lord. Maaari ang leader mawala at maiiwanan kayo. At least, sangkap kayo ng
mga bagay na magagamit sa paggawa sa ministeryo ng Diyos. Amen! Para ano? Para yung bawat isa ay lumago at magamit sa ministeryo ng Panginoon. I believe all of you, lahat kayo ay merong kanya-kanyang kaloob mula sa Panginoon. May galing kayo na hindi ko galing. May galing ako na hindi nyo galing. May galing kayo na hindi ko galing. Pero pag pinagsama-sama nating ipagamit sa Panginoon, wow! Masisiyan ang Diyos sa iyo, kapatid. Yung magdala ka lang ng kaluluwa dito sa church, iyan ay isang bagay na ginawa mo para sa church. Amen! Para kanino mo ito ibinibigay na mabigyan siya ng kasiyahan? Sa Lord, pag nagdadala ka ng kaluluwa, dito sa church, kanino mo dinadala? Sa Lord. Because this is the body of Christ. He is the head. If He is the head and you bring soul in His body, ano mangyayari? Gaganda ang katawan ni Kristo. Masisiyahan ang Diyos sa iyo, kapatid. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa nagdala ng kaluluwa ngayon. Alam niyo mga kapatid, iyon minsan hindi natin nauunawaan. Akala natin isang responsibility. No, it's joy for God. Kagalakan ito sa Panginoon pag nagdadala ka ng kaluluwa. Bakit kagalakan? Ikaw ay nag-aalis ng isang taong mapapahamak sa impyerno. Masakit pakinggan? Pero bakit? Malinaw yung paliwanag ko kanina. Ang sino mang tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas, siya ay hindi na mapapahamak. Siya ay mapupunta sa piling ng Diyos. At may garantiya ang Banal na Espiritu Santo. The down payment, the deposit. Guaranteeing na ikaw ay Kanya. At magiging tagapagmana ka ng Diyos. Kung paanong si Kristo ay umupo sa trono, uupo rin siyang tayo na kasama niya. Wow! Kung paanong si Jesus nabuhay na muli, the same with us, mamatay man ang katawan natin, pero muli tayong mabubuhay. Ang tawag doon ay resurrection, di ba? Na laging ginagawa ng mahal na araw. Laging pinapaalala yung muling pagkabuhay ni Kristo. Tayo po iyon. Pag muling nabuhay kung paanong nabuhay na muli si Kristo, the same, ikaw na tumanggap kay Kristo, mamamatay ka man physically ang katawan natin. Lahat po tayo mamamatay physically. Hindi lang pare-parehas ng araw. Iba-iba. Pero lahat po tayo bubuhayin. Katulad ni Kristo Jesus. At dadamitan tayo ng bagong katawan na hindi nabubulok, hindi tumatanda. Gusto ko yun eh. Kasi maganda pa ako noon eh. Nung bata-bata pa, mga 30s. Di ba maganda kayo ng mga 30s? Di ba, Sister Mary? Ilan taon ka na ngayon? 65 parehas tayo. Pero dadamtan tayo ng bagong damit ng bata. So, pag iniisip mo pa lang yun, kaya kailangan mag-mature ng isang mananampalataya para ang bawat isa sa atin magamit ng Panginoon, masangkapan ng maturity upang lahat tayo dito, kapatid, may ginagawa. Amen. Hindi ka manatiling taga-upo dyan, taga-pakinig. May dapat kang gawin, kapatid. Magdala ka ng kaluluwa. Yan ay ministry. Amen. Mangaral ka, ministry yan. Magturo ka, ministry yan. Hindi nyo ba napansin? Bakit kailangan ako? Matanda na nga ako, 65 na nga ako, di ba? O eto nga, may trangkaso pa. Sa biyaya ng Diyos kaya nakatayo. Pero bakit? This is the main purpose of leaders who was equipped by God. Amen? Who was delegated by gifts ng Diyos. Dinilegahan ng kaloob. Amen po? Asa na tayo? Letter C.
May sipa ba? Maturity is important because it keeps believer from being up and down in their walk with God. Ayan. Yung maturity, yung paglago ng isang mananampalataya ay mahalaga. Bakit? Ito po ay because it keeps believer na iiwasan ng isang mananampalataya na magkaroon ng tinatawag na up and down na paglakad sa Panginoon. Ano yung up and down? Sabi ng iba, roller coaster. Gagamitin ko sana roller coaster, walk with God. Pag roller coaster, nakasakay ka. So, hindi walk with God. Kaya sabi ko, gamitin ko yung up and down. Yung lumalakad tayo na minsan hilaod tayo na lumalakad. Minsan naman, straight, di ba? Okay. Minsan hilaw na hindi makapunta sa church. Bakit hindi ka nakapunta? Natisod ako, pastora. Kanino ka natisod? Sa iba nating kapatiran. Lumalakad ka pa sa dilim. Kaya ka natisod. So, kailangan ng maturity. Why? Pag matured ka, kapatid, makita mo yung pag-uugali ng iyong kapatid. Sasabihin mo sa sarili, bad siya. Ikaw kaya indeed bad? Meron ka rin. May kanya-kanya tayong kasutilan, kapatid. Pero itong kasutilan natin, tinatabas yan ng Diyos unti-unti. God allows us to go through trials, suffering, hardship in life for us to be pruned. Minsan yung mga pinagdadaanan natin sitwasyon ng pagsubok ng buhay, alam nyo mga kapatid, hinahayaan yan ng Diyos para makita natin sino ang may kontrol ng buhay mo, sino ang nasusunod, ikaw ba o ako? Ako ang masusunod, sabi ng Panginoon. Pag hindi ka sumunod, maglolong overdue ang iyong pinagdadaanan. Pero pag sumunod ka, eto, paiikliin ko, padadaliin ko para sa'yo. And we learn the lesson. Amen? Di ba yung sabi ko nung nakarang linggo, huwag mong patambayin, padaanin mo lang. Amen? Okay. Nasaan na tayo? Ayan. Kaya pala kailangan ng maturity para wag tayong lumakad na laging up and down, lulubog lilitaw sa church. Minsan, andito sa church, nakikipagmaritesan pa. Habang nagpipreach si pastor, si pastora, nagpipreach ka din sa katabi mo or nagchichikadora kayo. Natatawa po kayo, Brad Conrad. Masaya po kayo. Praise God. Tumatawa siya. Tama po kasi yung naririnig nyo. Ano po? Tingnan nyo. Pero hindi naman kayo tinatamaan. Hindi naman. Natatawa lang siya dahil yung katotohanan na kikita niya. So, kaya kailangan natin ng maturity para hindi up and down ang paglakad natin. Hindi tayo mga lulubog lilitaw dahil lagi tayong present dahil nakatingin sa iyo ang Diyos lagi. Amen? Parang ganito, laging tinitingnan ng Lord, asan yung anak ko? Ay, wala na naman. Bakit pinagpala ko siya ng 1 linggo ng kalakasan? Bakit wala siya dito ngayon? Pinagpala ko siya ng 1 linggo ng pagpapalang kagalakan. Bakit wala na naman siya? Pinagpala ko siya in abundance, yung kasaganaan. Bakit wala na naman siya? Na dapat andito siya para magpasalamat sa akin. Sa isang magulang na may mga anak, na ibinuhos ng magulang ang lahat para sa kanya, at mga tumandaman, mag-asawa, magkaroon ng pamilya, pero naalala ang puntahan ng magulang, masaya po ba kayong mga magulang? Yes. Masaya tayo pag dinadalaw.
gaano pa kaya ang Diyos? Amen? Na siyang nagmamay-ari ng buhay mo. Na siyang tumubos mula sa kasalanan. Para sa buhay na walang hanggan. Bakit hindi natin maibigay ang linggo-linggong pagsamba? Amen? So, it also helps us avoid being deceived by false teaching. Ito maganda. Bakit kailangan natin magsilago sa pananampalataya, mag-mature, upang matulungan tayo na maiwasan na malinlang ng mga maling katuruan? Naglipa na ngayon ang mga maling katuruan, kapatid. Alam nyo, nasasaktan ako. Napapanood nyo ba sa Facebook? Isang naging Bible student, nakagraduate ng theology. Ang kanyang magulang ay Christian. Pero siya ay dumating sa point na napagod sa loob ng church. Alam niyo kung bakit napagod? Dahil sa loob ng church, nagkaroon ng tinatawag na panghuhusga. Panghuhusga. Nahusgahan siya. Alam niyo yung kahusgahan sa kanya, yung siya ay, yung sa kanyang sex orientation. Lalaki siya. Pero may puso siyang babae. Alam niyo, ang church dapat tinatanggap natin sila. Dahil kailangan nila ang Panginoon at kailangan tayo nila. Pero ang church, ang parang nag-push sa kanya na umalis sa church. Kaya nung umalis siya, natanggap niya ngayon ang bagong katuruan. Nasabi ko nga, hindi pa kasi nag-matured, bata pa siya. Lumaki siya sa church, nag-aaral sa seminary, nakagraduate ng Bachelor of Theology. Pero paanong dumating siya sa punto ng buhay na naging ganun siya? Kasi yung church, mga hindi nag-mature, naging mga huwes, mga naging hukom. Doon sa tao na yun, hinusgahan siya. Na siya, nag-uumiyak daw siya sa Panginoon na baguhin at alisin sa kanya ang nararamdaman na yun. Sa halip na hayaan siya na lumago, mag-mature, para siya ay mapagtagumpayan niya yung nararamdaman niya, na alam niyang mali yung nasa loob niya, sa puso niya, na magkaroon ng attraction sa parehas na kasarian. Pero dahil sa panghuhusga ng mga immature, ba't ko sinasabi ito, kapatid? Sometimes may mga kapatid tayong natitisod because of our immaturity. Alam niyo ba, ang church ay parang hospital. Ang church ay parang vulcanizing. Bakit? Ang church ay puntahan ng mga may sakit. May sakit sa kalooban. May mga frustration. Parang welding shop. Na mga flat tire ang buhay na kailangan hanginan. This is the church. Hindi para tayo ay maghusgahan sa isa't isa. Because all of us are imperfect individuals. May kanya-kanya tayong kapintasan. Tandaan nyo yan, mga kapatid. And only God can change us. And only God can help us grow mature. So we need one another to grow mature with the help of God and the Holy Spirit. Amen? Alam nyo yun? Nakaalis siya. Dahil hinusgahan na siya. Sinabihan siya ng kanyang mother, mali yan eh. Pero walang magawa yung mother. Kasi yung church, hinusgahan siya. Ngayon, kasi hindi pa siya mature. Oo, nag-aral siya sa Bible school. But the maturity of spiritual ay hindi pa ganun ka-mature. Ngayon, niyakap niya ngayon ang mga
bagong bihis na katuruan. Na kung saan ka masaya at wala kang inaapakan, go lang, go! Ganito ngayon ang mga bagong bihis na katuruan. Kung saan ka masaya, wala kang tinatapakan, go, mamuhay ka. No. Hindi yung sasaya. Sometimes you have to, yung isuppress natin ang ating damdamin na wag magmahal sa mayroon ng pananagutan. Tama ba yon? Kung meron ng pananagutan yun, nagustuhan mo, mahal mo siya, wala ka naman tinatapakan. Meron kang tinatapakan. Pero para sundin mo yung kalooban mo, yung damdamin mo, no way. That is against God. Pero hindi natin sinusumbatan. Ang kailangan lang hayaan natin lumago. Amen? Amen po? Okay. May anong letter pa tayo? Wala na? God's command is to grow in maturity, a progression that includes both action and information. Ang utos ng Diyos, tayo ay magsilago sa pag-unlad. Isang pag-unlad na kasama dito yung action at saka yung information o yung kaalaman. Kaya kapatid, dito nag-aaral tayo para maisapamuhay natin ang anuman ang natututunan natin. At gayon din magkaroon tayo ng kaalaman sa iyong impormasyon patungkol sa salita ng Diyos katulad nitong inaaral natin ngayon. Tayo ba ay natututo? Sa tingin nyo, napapalalim tayo ng ating inaaral. Praise God. Tingnan nyo nung nakaraan, mahaba din. Pero natuto po ba kayo last week? Oh, hindi na. Nakalimutan na. Okay, number 3. The results of spirits infilling to believers is, number 3, we speak the truth in love. Verse 15, basahin natin. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is in Christ. Ayan. Ayan, kapatid. Kung tayo pala ay nagsasalita ng katotohanan, ng may pag-ibig, o dahil sa pag-ibig, lalago po tayo. Lalago po tayo. At ang paglago na yon ay, sabi, to become every respect the mature body of Him who is the head, that is in Christ. Ibig sabihin, lalago tayo na ay yung paglago na yun, kapatid natin, ay ayon sa katawan ni Kristo na talagang yung may paglago sa lahat mang bahagi ng ating buhay. Okay, tingnan natin ang ating letter A. Another sign of maturity in a Christian is the ability to speak the truth in love. Ito. Isang palatandaan o tanda na ang isang Kristiyano ay malalagunang Kristiyano, ay yung kanyang abilidad o kakayahan na magsalita ng katotohanan sa pag-ibig. This includes how Christians communicate with believers and unbelievers alike. Ayan. Paano pala natin makikita ng isang Kristiyano ay naglumaguna kung paano siya magsalita? Yung kanyang abilidad magsalita sa isang Kristiyano o sa kapwa Kristiyano o sa mga hindi Kristiyano. Pag ikaw ay tunay na Kristiyano, makakapagsalita ka ng katotohanan na hindi ka kinakailangan magsinungaling. Makakapagsalita ka ng katotohanan dahil sa pag-ibig mo sa Kanya. Ito pala ang palatandaan ng isang matured Christian. Na kaya kong sabihin sa iyo, kung ikaw ay hindi born-again Christian, kaya kong sabihin sa iyo ang katotohanan ng may pag-ibig. Di lalo na sa isang Kristiyano, mas lalong kaya kong sabihin sa iyo yung katotohanan ng may pag-ibig.
Paano yun? Paano ba speaking the truth in love? Paano ba gawin ito? Yung magsasalita ka ng katotohanan na may pag-ibig. Ganito yan, kapatid. Kung ikaw ay hindi pa born again, ganito ang sasabihin ko sa iyo. Kapatid, kunwari may ginagawa kang masama. Sabihin na natin, ano ba yung tinatawag na, hindi naman, kasi yung marites, ano lang, simple lang yun eh. Diba? Pero yung, nangangalunya ba? Nangangalunya. Yung nagkakaroon ka ng affair sa may asawa ng tao. Pangangalunya ang tawag doon, ano? Ngayon, hindi ka pa mananampalataya. Nalalaman ko yung ginagawa mo. At ang sinasabi ng Ezekiel, pag ang isang tao daw nakita mong gumagawa ng kasalanan, subalit wala kang ginawa na siya ay pagsabihan, yung dugo ng taong na yon, sisingilin ng Diyos sa dugo mo. Ibig sabihin, ikaw ang magbabayad, pananagutan mo yun. Kasi nakita mong gumagawa ng masama, hindi ka nagsalita. Pero nagsalita ka in love. Madali ba ito? Speaking the truth in love is this. Ano, kaibigan? Hindi maganda ang sasabihin ko sa'yo dahil masasaktan ka. Pero kailangang sabihin ko ito sa'yo dahil mahal kita at mahal ka ng Diyos. Alam ko yung ginagawa mo, nakikipag-relasyon ka sa hindi nararapat. Iwasan mo yon dahil mananagot ka sa Diyos. Nasabi ko ba yung totoo? Sa tingin mo tatanggapin yung akin sinabi? Tatanggapin niya. Bakit? Merong kang malasakit dahil mahal mo siya. Tanggapin niya o hindi, nasabi mo yon in love, speaking the truth in love. Sinabi mo ito, yung totoo, dahil merong kang pag-ibig sa Kanya. Hindi for the sake of criticizing. Amen? So, ganun po. Kaya, tayo po, ang tanda ng isang matured Christian, kaya mo magsalita, pero hindi mo, ng totoo, na hindi mo kailangang manakit sa Kanya. Hindi mo kailangan, ay, ikaw gumagawa ka ng masama, nangangalo niya ka, ganito, ganon. Hindi mo siya mapagbabago ng isip. Ang mangyayari pa, siya ay hinusgahan mo at siya ay lalayo. Amen? Kapatid, nahuli kita. Nagnanakaw ka. Hindi kaya ganito, gano'n. Dapat hindi mo ginagawa yan. Asan ang love doon? Pero kung nahuli mo siya, kapatid, sabihin mo, nakita kita, nagnakaw ka. Nakita ko sa CCTV. Mahal ka ng Diyos, huwag mo nang gagawin yun. Di ba? Nasabi mo yung totoo. Okay. So yun po, dapat mananampalataya at hindi mananampalataya, dapat alam natin magsalita ng totoo ng may pag-ibig. Amen. Hindi yung, nakita kita langya ka. Walang pag-ibig. Hindi ka mature. Kasi ang mature ay another sign of maturity in Christian ay yung makapagsalita, yung abilidad na makapagsalita ng katotohanan na may pag-ibig. Amen? Letter B. Believers are called to live in harmony with one another as family. Ang mananampalataya, tinawag na mamuhay ng may pakikipagkasundo sa isa't isa bilang isang pamilya o bilang isang kapananampalataya. Amen. With unbelievers, we are told to be ready at all times to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet, do it with gentleness and respect. Ayan. Sa mga hindi mananampalataya, dapat daw, sabi ni Apostol Pablo, maging handa tayo sa lahat ng oras na ipagtanggol kanino man
o magsalita ng may pagtatanggol patungkol sa anumang itinatanong nila sa atin na anumang bagay patungkol sa ating pag-asa. Sino bang ating pag-asa? Ha? Hindi kayo sigurado. Ang pag-asa natin ay si Kristo. We have one hope and that is Christ, our living hope. Pag may nagtatanong sa atin patungkol sa ating inaasahan, sa ating pagiging Kristiyano, kapatid, dapat handa tayong may isagot, ipaglaban kung ano ang dapat. Amen? Pag may nagtanong sa akin patungkol sa pananampalataya kay Kristo, katabi ko man sa sasakyan o sa, halimbawa, nagbabiyahe ako, sumasagot kaagad ako. Ay, mga born again, ngayon na lang yan. Hindi naman, uso-uso lang yan eh. Sinasagot. Isa lang ang ating Diyos, sinasagot ko. Magkaiba po ang Diyos na tinatawagan natin. Kasi dalawa po ang Diyos sa mundong ito. Diyos ng sanlibutan si Satanas at Diyos natin ang Panginoong Hesukristo. Sumasagot ako with gentleness and respect. Dapat handa tayo lagi na sumagot, tumugon sa kanila. Ba't kayo, linggo-linggo nag-church? Hindi naman dapat yan linggo-linggo. Naliligo ka nga araw-araw, kumakain ka nga araw-araw, para ikaw ay lumusog. Tayo rin dapat kumakain din ng pagkain spiritual para lumusog ang ating kaluluwa. Kasi tayo mga malulusog ang katawan, pero ang kaluluwa ang papayat. Kaya konting sampal ng dyablo ng problema, lagapak. Di ba? Pero pag matibay ang iyong spiritual na buhay, ano man ang dumaan sa buhay mo, hindi ka maigugupo ng problema. Bagkus nakatindig kang lumalakad bilang isang Kristiyano. Amen! Amen. But, kung tayo ay sumasagot, sabi, with gentleness and respect. Di ba? Amen po ba? That is a sign of love. Ano pa? We should, number three na ba? Ay, letter C na. We should speak the truth in love, letting God's Spirit work boldly in us and through us to help others come to faith in Christ. Ayan. Pag tayo ay nagsasalita ng katotohanan, nang may pag-ibig, letting God, hinahayaan natin ang Diyos na kumilos sa atin. Boldly. Ayan, in us. Hinahayaan natin ang Panginoon na kumilos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa atin para matulungan ng iba na lumapit sa pananampalataya. Paano yun? Yung hayagan nagsasalita ka, kapatid. Kung may problema ka, kung may sakit ka, lumapit ka sa Panginoon. Bakit? Mayroon bang doktor sa inyo? Hindi ang Panginoon ang dakilang manggagamot natin. Yung sasabihin mo ng talagang diretsahan, kapatid, may doktor, oo, nanggagamot sila. Kung wala kang pera, makakapagpagamot ka ba? Pero sa Panginoon, kung wala kang pera, ang Diyos hindi naglilimita o hindi nagdi-discriminate. May pera ka o wala, mayaman ka o hindi. Pag lumapit ka sa Kanya, Kanya kang tatanggapin at ikaw ay Kanyang pagagalingin. Dahil ang Panginoon, ang ating Diyos, ang dakilang manggagamot. Dapat sinasabi natin yon. Yung kaya nating magsalita ng mayroong pag-ibig at para mapalapit natin sila sa Panginoon. Hindi yung sasabihin, kaya ka lang lalapit kasi may sakit ka, kaya ka lalapit, may pangangailangan. Bagamat, all throughout in my pastoral ministry, ang dami kong nakita nung may sakit, pumunta sa church. Nung gumaling, nakalimutan na ang church. Nung nangangailangan, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, iyak-iyak pa, may luha pa, singot-singot pa. Pati yung uhog, labas.
Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho. Talagang maglilingkod ako sa iyo. Nagkatrabaho, nakalimutan na ang Lord. Doon na sa trabaho naglingkod. Pero kahit na ganun, paalalahanan natin. Ako ginagawa ko yun. Oy, have you remember? Yung ginawa sa'yo ng Lord, yung ganon. Bumalik ka sa Lord. Yeah, yung mga ganon. Amen? Speaking the truth in love at para sila ay makalapit sa ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng pananampalataya. Boldly sabihin natin, kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo siya. At lahat tayo, kapatid, kailangan natin ng Panginoon. Amen? Alam niyo mga kapatid, kahit na sobra na ako sa oras, pero boldly I will tell you, hindi ako magtatagal na magpastor dito. Maghahanap buhay na lang ako kung alam kong hindi totoo ang salita ng Diyos. Ito lang, talagang grabe yung ano ko, yung ilang araw, may trangkaso eh. Yung giniginaw ka, ubo ka ng ubo, sakit na lalamunan mo. Masasakit ang katawan mo. Pero sabi ko, Lord, hayaan mo lang ako, Lord, na makapag-preach. Alam niyo ako pag makipag-usap sa Lord, parang kaibigan ko lang siya, na kausap ko lang siya. Hayaan mo lang ako, Lord, makapag-preach kahit Lunes o pagkatapos ko mag-preach, ibalik mo ulit yung sakit ng katawan. Basta hayaan mo lang ako makapag-preach. Kasi gusto ko sanang ipasalo. Eh yung preaching medyo mahirap. Sabi ko, baka mahirapan lang. Ako rin ang mahihirapan. Kaya sabi ko, Lord, hayaan mo lang ako makapag-preach. And God allows me. Kaya kahapon hindi ako nakadalo. Forgive me. Hindi ako nakadalo sa couples. Dahil unang-una nasusuka ako. Pangalawa, giniginaw pa ako. Nangihina yung laman ko. Gusto kong dumalo. Pero nakinig ako sa CCTV. Napanood kita, Rodmar. Mayroong kang kinabukasan sa pangangaral. Just go on. Alam niyo mga kapatid, totoo ang Lord. Alam niyo, yung ubo ko, sabi ko nga sa inyo, hanggang 3:00 inuubo ako at masakit na yung lalamunan ko. Pero ngayon, kasi sabi ko, Lord, wag mo naman ako paubuhin habang nagpipreach. Kasi yung ubo na walang tigil, yung tuloy-tuloy, ang sakit. Sabi ko, wag naman, Lord. Pero tingnan niyo, matatapos na ako. Matatapos na po ako. Conclusion. Ephesians 4, yung Ephesians, kung susumain natin, ito po ay naglalarawan ng both o parehas ng pagkakaisa ng mananampalataya at ang bago nating pag-asa na kay Kristo Jesus bilang Kristiyano. Paul appeals to Christians to live in a way that reflects the grace we've been given by God. So, nag-aapila si Kristo sa ating mga Kristiyano na mamuhay tayo na sa paraang yung sumasalamin ang grasya na tinanggap natin kay Kristo o nasasalamin ang grasya na tinanggap natin kay Kristo. Ano ba yung grasya? Hindi disgrasya. Ang grasya hindi lang pagkain. Yung biyaya ng Diyos. Ano ba yung biyaya ng Diyos? Yung biyaya ng Diyos, eto. Hindi mo pinagpagura na dapat dahil sa ating kasalanan, mga pagsisinungaling, at ano pa mang kasalanan, tayo dapat ay papunta sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Pero dahil kay Kristo, binigyan tayo ng biyaya. At ang biyaya na yun, yung ikaw ay magkaroon ng kaligtasan mula sa kapahamakan
na hindi mo pinagbayaran, kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung nagkasala ka, kamatayang spiritual ang iyong kakamtin. Subalit ang biyaya ng Diyos ay ito, hindi mo pinagpaguran, hindi ikaw ang nagbayad ng iyong kasalanan, ikaw ay pinatawad. Yun po ang grasya ng Diyos, the grace of God. Bilang tumanggap ng biyaya ng Diyos, dapat makita sa atin, masalamin sa atin, ang biyayang tinanggap natin mula sa Diyos. Amen? Amen? So dapat ganito po, na kinahabagan din lang ako ng Diyos. Lahat tayo kinahabagan sa Diyos. We're not worthy. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng biyaya ng Diyos dahil dapat magbayaran natin yung mga nagawa nating hindi maganda sa harapan ng Diyos at mga kasalanan. Pero dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, tayo kapatid ay binigyan ng kapatawaran at binigyan ng buhay na walang hanggan. So ano dapat? Dapat nagre-reflect na sasalamin sa atin ang biyaya ng Diyos. Tuloy. Church health is more important than church size. Ang kalusugan ng church, ng iglesia, ay mas mahalaga kaysa size. Pag sinabing size, ano yung size? Kaysa sa sukat. Hindi man tayo malaking church, pero hindi ito mahalaga. Ang mahalaga, yung kalusugan. Ano ba ang kalagayan ng iglesia? Malusog ba ang church na ito? Nakakakain ba kayo ng tamang turo? Yun ang mahalaga na pinangangalagaan ng church. A healthy church function together to accomplish the task of the church. Ang isang malusog na iglesia ay gumagawa sama-sama para maisagawa ang mga gawain sa church. I hope one day, isa ka sa bahagi ng katawan ni Kristo na malusog, na isa ka sa gumagawa sa mga gawain dito sa church. Amen. Ano yon? Maraming gawain dito sa church. At kailangan ka para maging maunlad at maging healthy ang church na ito. Amen. Amen po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at inyong pagtsatsagang makinig. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito at nawa ang aral na aming tinalakay ngayon ay magsilbing kalakasan, karagdagang kaalaman sa aming paglago bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Panginoon, pagpalain mo ito sa puso ng bawat isa at sa kanilang isipan, manatili ito, O Diyos, upang ito ay magsilbing gabay sa pagpapatuloy naming lumakad bilang isang Kristiyano. Marami pong salamat, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Thank you, Jesus. Aming Ama, Diyos naming makapangyarihan. Maraming salamat po sa umagang ito, sa magandang aral na aming natanggap sa pamagitan ng aming senior pastor, Pastora Emma. Thank you, Lord, sa iyong pagpapagaling, kalakasan. Thank you, Lord, sa pagkatunay na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Maging sa karunungan na patuloy niyang ibinabahagi sa iyong mga anak. Maraming salamat. At gayon din sa iyong mga anak na nakinig at tumanggap ng iyong aral. Tunay nga, Lord, kung amin lamang patuloy na bibigyan ng pagkilala at pagtanggap ang iyong salita. Kami, O Diyos, ay hindi matitinag ng anumang gawa ng kaaway. Sapat na ang banal mong Espiritu na lagi naming nararanasan habang kami, Panginoon, ay patuloy mong pinangungunahan at sinasamahan. Kaya, O Diyos, sa bawat isa na narito, tulungan niyo po kami, Panginoon, na matanggap sa aming mga sarili na ikaw ang sagot at tugon sa lahat ng aspeto ng aming buhay.
Ang mga salita mo na hayagan naming napakikinggan, naaaral, nababasa. Panginoon, tumimo po ito sa aming puso at isipan. Maging sandata po namin upang kami nga, O Diyos, ay patuloy na lumago at magtumibay sa buhay na aming ginagalawan. Matutunan namin ang katotohanan, maibahagi namin ito ng may pag-ibig. Mabago kami sa aming mga sariling kaalaman, kaparaanan, kundi Ikaw, O Diyos, ang aming masunod at mangyari, magawa ang iyong kalooban. Nagtitiwala po kami, aming Ama, na anuman ang mga sitwasyon na iyong mga anak, may maganda kang plano at layunin. Meron po itong benepisyo. Lalo tigit kung ito ang magiging pamamaraan upang kami magdepende tanging sa iyo lamang. Kaya, O Diyos, sa iyo po kami sama-samang nagpapakumbaba, lumalapit, dumudulog, at nagtitiwala. Na ang mga salita mo na aming tinatanggap, na natatanim sa aming mga puso at isipan, hindi ito babalik ng walang kabuluhan, kundi ito, O Diyos, ay matatanim, yayabong, lalago, mamumunga sa buhay ng bawat isa. Lalo tigit, Panginoon, sinasangkapan mo kami upang kami maging kagamit-gamit para sa iyong kapurihan at sa iyong kalwalhatian. Father, thank you sa aming senior pastor. Patuloy mo pong pagpalain ang kanyang buhay. Kalusugan, kalakasan, ang kanyang pamilya, even Lord, ang ministry na patuloy niyang ginagampanan. O Diyos, Ikaw ang pumuspos sa kanya sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. Gayon din ang bawat anak mo na narito. Panginoon, nagtitiwala po kami na Ikaw nga ang Diyos na siyang patuloy na gagawa sa aming mga buhay. Help us, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na aming mapagtagumpayan, even ang mga oras, panahon, na aming ginugugol sa bahay-sambahan habang kami nakikinig na iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na mahalin namin ang iyong salita, upang kami, O Diyos, ay tunay na magbenepisyo sa mga pangako mo na punong-puno ng pagpapala at biyaya. Kaya, O Diyos, sa mga kapatid namin na ngayon palang nakarating, nakadalo, we pray and we ask, Lord, na Ikaw, O Diyos, ang malayang gumawa at kumilos sa kanilang buhay. Dalhin niyo po uli sila, Panginoon, sa darating na linggo. Dalhin niyo po ang bawat anak mo na narito, na tunay na pinananahanan na yung Espiritu Santo. Sumunod kami sa gabay at patnubay ng iyong Espiritu Santo, upang Ikaw ay aming sama-samang sambahin, purihin, luwalhatiin. Ikaw na Diyos ay pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ikaw na Diyos sa punong-puno ng biyaya at pagpapala. Ikaw na Diyos sa aming pag-asa. Ikaw na Diyos na dapat masunod sa aming mga buhay. Lord, help us to love you, to trust you, to obey you, habang kami, Panginoon, ay nabubuhay sa mundong aming ginagalawan. Naniniwala at nananalig po kami na kailanman hindi mo kalooban na kami, O Diyos, ay magapi. Nananalig po kami, Panginoon, na ang kalooban mo ay kasama kami na mabuhay ng may pananagumpay sa pamagitan ng katagumpayan na natamo ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya, O Diyos, salamat. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming pagharian. Sa gawa at tulong ng iyong Espiritu Santo, maghari ka. Magliwanag ka. At patuloy pong maganap ang iyong mabuting layunin at plano sa buhay ng bawat isa. Huwag mo rin, Panginoon, kalimutan yung aming mga mahal sa buhay na up to now, hindi pa po tumatanggap at kumikilala sa iyo. Lord, we love them. And we pray that you will make a way for them upang sila, Panginoon, ay mabuksan sa katotohanan that they need you for them to be saved. In Jesus' name. Kaya kami, Panginoon, na nakakilala at tumanggap na. Kami na pinananaanan mo ng iyong Espiritu Santo. Lord, help us to trust you all the rest of our lives. Dahil sa iyo kami, patuloy kaming susuko, patuloy kaming susunod upang kami sama-samang lumago
at maging instrumento ng iyong mabuting plano at layunin sa bawat isa. Father, thank you for this beautiful morning. Thank you for being with us, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, for making a way para ikaw ay aming sama-samang matutunan at tunay na masunod ang iyong kalooban. Hallelujah. Thank you, Jesus, for being with us. Hallelujah. Panginoon, maging ang aming mga kapatid na celebrate ng kanilang anniversary. Thank you for another year in their lives. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang panibagong taon ng kanilang pagsasama kay Pastora Malu, kay Deacon Nelson. Continue to bind them. Maging kay Brother Kenneth and Alea. Continue to bind them with your love. At patuloy niyo po silang pagpalain, even the whole family, kasama na yung protection, good health, blessing, Lord, in the name of Jesus. Salamat po aming Ama. Maging ang mga kaloob na ito, ang mga tithes and offering and other types of giving, Lord, bless them. Alam po namin na hindi ito kawalan, kundi ito ay mga binhi na aming itinatanim sa iyong ubasan na babalik ito ayon sa iyong pangako, siksik, liglig, at umaapaw. Hallelujah, Lord. Salamat po at patuloy pong ang pag-iingat at pagsama mo ay sama-sama naming maranasan. Mga kapatid, sama-sama po nating itaas ang ating mga kamay. Thank you, Jesus. Praise your holy name, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Sama-sama po nating tanggapin ang pag-ibig at pagpapala ng ating Ama na nasa langit, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisa ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Umayo po tayo at patuloy na taglayin ang kapayapaan, ang kagalakan, ang katagumpayan mula sa ating Diyos na nagmamahal. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. And everybody say, Amen and amen and amen. And to God be the glory.